tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Mainit na balita, cited in contempt ng Senate Blue Ribbon Committee ang kontratistang si Pacifico Curly Discaya. Dahil yan sa pagsisinungaling umano kung bakit hindi dumalo sa pagdinig ngayong umaga ang asawang si Sara. Kwestiyon Senate President Tito Soto kung bakit wala sa pagdinig si Sara Discaya. Sagot ni Pacifico Discaya, may karamdaman ang kanyang asawa. Nang basahin ni Committee Chairman Senator Ping Lacson ang ipinadalang excuse letter ni Sara Discaya, idinahilan niya na pupulungin niya ang kanyang mga empleyado kaugnay sa epekto ng investigasyon sa kanilang kumpanya dahil sa flood control projects. Mag-i-issue naman daw ng show cause order ang komite para kay Sara Discaya at iba pang hindi dumalo sa pagdinig. Wala rin doon sa dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral na ayon kay Secretary Vince Dizon ay nagpasa ng kanyang courtesy resignation noong isang araw. Napagkasunduan ng komite na ipasubpina si Cabral. Ang iba pang detalye ihahatid namin maya-maya lang. Nakalabas na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Mirasol. Matinding baha ang naranasan sa Kasiguran, Aurora nang dumaan ang bagyo roon. Sa Barangay Kalantas at Esperanza, abot bewang ang namirwisyong baha dahil sa malakas na ulan. Ayon sa MDRRMC, hindi bababa sa 100 bahay ang binaha mula sa 6 na barangay sa bayan. Nagmistulang lawa rin ang ilang kalsada dahil sa baha. Nagdulot yan ng pagbagal ng trapiko. Sa Lapu-Lapu City sa Cebu naman, nabagsakan ng puno ang 3 bahay sa Barangay Pusok. Ayon sa kapitan ng barangay, dahil sa walang tigil na pagulan, pati ang wastewater mula sa mga bahay ay nagpalambot ng lupa, kaya nabuwal ang puno. Walang napaulat na nasaktan. Sinusuri na ito ng mga otoridad. Ayon sa Pag-asa, ang pag-ulan ay dulot ng umiiral na hanging habagat. Sa Ligwasa sa Special Geographic Area ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, nalubog sa baha ang ilang kalsada. Binahari ng ilang paaralan at mga panim na mais at gulay. Nalubog din sa baha ang palayan sa barangay Saniag sa Ampatuan, Maguindanao del Sur. Apektado rin ang biyahe ng maraming motorista. Matinding ulan at baha rin ang naranasan sa Malaybalay, Bukidnon. Ang mga residente isinalbang kanilang mga gamit para hindi malubog sa baha ayon kay Youth Cooper Jansky Ermina Avenido. Ayon sa Pag-asa, ang pagulan sa Mindanao ay dulot ng localized thunderstorms. Mga kapuso, patuloy na magpapaulan sa Northern at Central Luzon ang Tropical Depression Mirasol kahit nasa labas na po ito ng Philippine Area of Responsibility. Namataan na Pag-asa ang nasabing bagyo 355 kilometers kanluran ng Calayan, Cagayan. May taglay itong lakas ng hangin na aabot sa 55 kilometers per hour. Bago maghating gabi na makapasok sa PAR ang bagyong Nando. Namataan yan 1,350 kilometers silangan ng Central Luzon. Taglay po nito ang lakas ng hangin na hanggang 55 kilometers per hour. Sabi ng Pag-asa, wala pang epekto sa lagay ng ating panahon ang bagyong Nando. Ang Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa Region, Bicol at Western Visayas ay uulanin dahil sa hanging habagat. Mas makakaasa sa maayos na panahon ang nalalabing bahagi ng bansa, pero posible pa rin po ang mga local thunderstorm. Nakataas po ngayon ang thunderstorm advisory sa Rizal, Bulacan, Laguna, Batangas, Nueva Ecija, Zambales, Tarlac, Pampanga at ilang panig ng Metro Manila, Cavite, Quezon Province. Pinaalerto po ang mga residente mula sa banta ng baha o landslide. Tatagal ang thunderstorm advisory hanggang alas 12 ngayong pong tanghali. Tumutok lamang po kayo dito sa Balitang Hali para sa 11 a.m. bulletin ng Pag-asa, kaugnay pa rin sa bagyong Mirasol at Nando. Dahil sa masamang panahon, suspendido ang klase sa ilang lugar sa Luzon ngayong Huwebes. Walang pasok all levels sa lahat ng pampubliko at pribadong eskwelahan sa Apari, Cagayan at Umingan, Pangasinan. Suspendido rin ang klase sa lahat ng public school sa Mapandan, Pangasinan. Desisyon na raw ng pamunuan ng mga private school doon kung anong class setup ang gagawin. No face-to-face classes naman sa San Jacinto, Pangasinan, Cabiao, Nueva Ecija at Malinaw, Albay. Shift to online o modular learning muna sa mga nasabing lugar.
Sa pag-upo bilang House Speaker ni Isabela Representative Faustino Boji D, nakiusap po siya sa publiko na bigyan ng pagkakataon ng Kamara na linisin ang kanilang hanay sa gitna ng issue ng flood control projects. Pinalitan ni D ang nag-resign na si Congressman Martin Romualdez. Balitang hatid ni Tina Panganiban Perez. I, Faustino Boji D. III of the 6th District of Isabela, having been elected as Speaker of the House of Representatives. Congratulations, Speaker. Sa botong 253 na pabor, 28 abstentions at 4 na hindi bumoto, inihalal na bagong House Speaker si Isabela 6th District Representative Faustino Boji D. III. Under my leadership, this House will change. I will not defend the guilty and I will not shield the corrupt. Gaya ng paninindigan ng ating Pangulo, no rank, no ally, no office will be spared from accountability. We must strengthen the Oversight Committee and fully cooperate with the Independent Commission of Infrastructure. Our duty is not to protect each other. Our duty is to protect the Filipino people. Uupo siya bilang speaker sa gitna ng kontrobersya sa mga maanumalyang flood control project kung saan ilang kongresista ang napangalanan sa mga investigasyon. Pag-amin ni D, may pagkukulang sila kaya humihingi ng pagkakataong makuha ang tiwala ng taong bayan. Meron po kaming pagkukulang. Kami po ay nagpapakumbaba sa inyo. Nakikiusap po kami na sana bigyan nyo kami ng pagkakataong ituwid ang mga maling kalakaran at linisin ang aming hanay. Nakikiusap po kami na magbigyan niyo pa kami ng tsansang makuha muli ang inyo pong tiwala. Iniluklok sa pang-apat na pinakamataas na posisyon sa bansa si D matapos magbitiw ni late 1st District Representative Martin Romualdez bilang House Speaker. With a full heart and a clear conscience, I tender my resignation as Speaker of the House of Representatives. The issues surrounding certain infrastructure projects have raised questions that weigh not only upon me, but upon this institution we all serve. The longer I stay, the heavier that burden grows on me, on this House, and on the President I've always sought to support. Kusang loob daw ang pag-alis niya sa pwesto bilang tugon sa panawagan ng kanyang pinsan na si Pangulong Bongbong Marcos. Leadership also demands that we confront the trials of the President. In his recent State of the Nation address, our President reminded us that accountability must prevail and that no one is above scrutiny. I fully and unequivocally embrace that call. Ang palitan ng liderato sa Kamara, tinawag ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte na cover-up o takipan. Sabi niya, ang anak ng Pangulo at House Majority Leader na si Sandro Marcos ang pumili kay D, na kaalyado rin nila. Hirit pa niya kay Pangulong Marcos, kung seryoso itong labanan ng korupsyon, bakit hindi raw agad kasuhan ang mga tiwaling mambabatas? Baka style niya yun nung anak siya ng Pangulo, pero I can assure you that we are consultative with all the party leaders. Pwede mo silang tanungin. We met for plenty of weeks. Kung nagpakita sana si Kong Pulong dito sa trabaho at sa session, baka makikita din niya. But I'm sure he's busy looking for the 51 billion that was spent in his district. Sabi ng mga lider ng Kamara, mga lider ng iba't ibang partido na kasama sa mayorya ang pumili kay D. Hindi lang naman daw si D ang pinagpilian. Nasa listahan din daw si Navotas Representative Toby Chanco na nagsabing ayaw niya maging speaker. Pati na si Bacolod Representative Albi Benitez na nagparaya raw para kay Representative D. It's a game of numbers, the magic number being 158. Kinausap at tinanong po namin ang mga party leaders kung sino sa tingin nila ang pwede maging speaker kapalit
ni Speaker Martin Romualdez. At ang pangalan na lumabas lagi ay ang pangalan po ni Congressman Bogie D. It was vetted by the party leaders, and outside from that, I can no longer say if there are any others who influenced the selection of Representative Bogie D. Ating mahal na Pangulo. Galing sa Solid North at kilalang malapit na kaibigan ng pamilya Marcos, ang bagong House Speaker. Sa mga Deputy Speaker, siya lang ang galing sa Partido Federal ng Pilipinas na partido rin ng Pangulo. Sinuportahan niya noong 2022 elections ang unity team ni Marcos at ni Vice President Sara Duterte. Galing sa political clan ng mga D sa Isabela, ang bagong Speaker. Dalawang anak ni Speaker D ang nasa politika, ang alkalde ng Etxague na si Ino at ang Vice Governor ng Isabela na si Kiko. Dalawang pamangkin naman niya ay kasama niya sa Kamara na kinatawa ng ibang distrito sa Isabela. Ang pagkakahalal kay D, suportado raw ni Romualdez. Ayon kay Representative Marcos, si Romualdez mismo ang nagsabi sa Pangulo na magre-resign siya. Nirespeto naman daw ng Pangulo ang desisyon ni Romualdez. It was one of respect dahil nakita niya that he was doing it to save the institution and to give way for the independent body to have a fair and thorough investigation. Kinumpirma ng palasyo na nagkausap ng Pangulo at pinsang si Romualdez pero hindi na sila nagbigay ng detalye. Ang malinaw raw, bumaba man sa pagka-speaker ay hindi pa rin lusot sa pananagutan si Romualdez kung totoong sangkot siya sa anomalya. Mag-resign, hindi siya mag-resign, maaari pa rin siya maimbestigahan. Sabi ng Presidential Communications Office, ipagpapatuloy ng administrasyon ang maayos na pakikipagtulungan sa lahat ng mambabatas para mapanatili ang pagtutok sa pangangailangan ng pamilyang Pilipino at isulong ang kaunlaran ng bansa. Iginagalang daw ng Malacanang ang kasarinlan ng Kamara at kinikilala ang mga naging ambag ng nagbitiw na House Speaker na si Representative Martin Romualdez. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa isang pahayag ngayong umaga, sinabi ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte na walang ghost project sa kanyang distrito. Kasunod yan ang pasaring sa kanya ni House Majority Leader Sandro Marcos na abala siya sa paghahanap sa 51 billion pesos na ginastos sa kanyang distrito. Ayon kay Congressman Duterte, properly accounted for na ng DPWH Region 11 ang halos 50 billion pesos na projects sa Davao City. Umaasa raw siya ng kaparehas sa transparency sa distritong hawak ni Marcos. Sa sinabi ni Congressman Marcos na hindi pagdalo ni Congressman Duterte sa mga sesyon, ayon kay Congressman Pulong, hindi siya dumadalo dahil hindi niya kinakayang anyay baho ng graft and corruption sa Kamara. Ang panawagan ni Duterte, magpa-hair follicle test si Congressman Marcos at kanyang ama na si Pangulong Bongbong Marcos. Wala pang pahayag si Congressman Marcos at ang Malacanang sa mga sinabi ni Congressman Duterte. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Patay po sa pamamaril ang isang abogado dyan sa Puerto Princesa, Palawan. Chris, ano ang detalye? Connie, binaril ang biktima sa compound ng kanyang bahay sa Barangay San Jose. Ayon sa mga otoridad, kauwi lang ng abogado ng barilin. Naglatag na ng mga checkpoint sa paligid ng Puerto Princesa para makatulong sa paghuli ng nakatakas na sospek. Kinondena naman ng Integrated Bar of the Philippines Palawan Chapter ang krimen. Panawagan nila, mabilis na investigasyon at mapanagot ang nasa likod nito. Isang pickup naman ang nahulog sa creek at isang negosyante ang nasawi matapos itong malaglag. Nangyari yan dito sa Mangaldan, Pangasinan. Sa kuha ng CCTV, kita ang pag-overtake ng pickup ng negosyante sa isang pedicab sa Barangay Salaan. Paglampas ito sa pagpasok sa makipot na tulay, kitang tila tinumbok ng pickup ang gilid hanggang sa sumampa sa harang, bumaligtad at magdire-diretso sa sapa. Agad namang rumesponde ang mga otoridad, maging ang ilang residente pero wala ng buhay nang mailabas sa sasakyan ng driver. Nakaburol na ang biktima. Tumangging magbigay ng pahayag ang kanyang mga kaanak. Huli kami sa Maynila, nasalisihan at natangayan ng cellphone ng isang high school student ng isang lalaking nagpanggap umanong estudyante rin. Balita hatid ni Jomar Apresto.
Pagmasdan ng lalaking naka-hoodie na nakabuntot sa isang lalaking estudyante sa bahagi ng dapitan sa Sampaloc, Maynila. Sa malapitang anggulo, makikita na dinikita niya ang estudyante na napalingon pa sa kanya bago tuluyang pumasok sa gate ng paaralan. Ang 15 anyos na estudyante, natangayan na pala ng cellphone ng lalaking naka-hoodie. Bago ang insidente, makikita ang salarin na patawid sa bahaging yan ng dapitan. Ilang saglit lang, muli siyang tumawid kung saan makikita rin ang biktima habang naglalakad mag-isa. Sa kuhang yan, makikita pa ang salarin habang nililingon ng biktima. Maya-maya, sinundan na niya ang estudyante. Naabutan niya ang estudyante ilang metro lang sa gate ng paaralan kung saan mabilis niyang nakuha ang cellphone. Tumakas ang salarin. Nai-report na ang insidente sa barangay na itinurn over naman nila sa Manila Police District para sa investigasyon. Bagong bili daw ng magulang niya. Ayun, kaya takot na takot pa siya. Nakapangpasok din, naka-backpack. Ang kinaibahan lang, nakamas siya. Tapos naka-jacket. Parang papasok din kasi sumabay papasok eh. Ayon sa barangay, ito na ang ikalawang beses na nagkaroon ng nakawan malapit sa paaralan ngayong buwan. Dahil kulang nga daw sa pulis, humingi nga ng tulong din sa amin sa barangay, naghahati po. Dito sa bahaging ito ng dapitan nasa lisihan ng biktima. Kung mapapansin ninyo, may kadiliman itong lugar. Ayon sa barangay, nakipag-ugnay na sila sa lokal na pamahalaan para magdagdag ng mga ilaw at ng mga otoridad na magbabantay dito sa lugar. Yan ay para maiwasan na ang insidente ng nakawan. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kaugnay ng pagbabago sa liderato ng Kamara, kausapin natin si House Deputy Speaker, Congresswoman Janet Garin. Magandang tanghali at welcome po sa Balitang Hali. Magandang tanghali at maraming salamat sa pagtawag, Rafi. Ano po yung aasahan ng taong bayan ngayong nagkaroon ng pagbabago sa liderato ng Kongreso? Naiintindihan naman natin, no? At ramdam na rin namin na medyo nagkakaroon ng sunog, no? The institution is on fire. At kailangang maibalik ang tiwala ng taong bayan sa Kongreso. Napaka-importante nito. Hindi naman natin sinasabing guilty kung sino-sino mga opisyal ang nadadamay, but it's very important to give Congress a fresh face and to regain the trust of the people. Mm-hmm. So unang-una makikita ito sa ilalabas na budget, na yung 2026 na GAP, no? Or General Appropriations Act na in the future. Makikita dito yung mga pagbabago kasi nakita na ngayon yung mga proseso kung saan nagkakaroon ng kung saan nawala ang safeguards, no, ang pera ng taong bayan. Mm-hmm. Bago po ba itong mga isinawalat na ito, hindi talaga alam ng Kongreso na may mga ganitong insertions, may mga ganitong pagpapasok ng mga insertions ng mga pondo sa GAA? Kaya ngayon lang po ngayon nag-a-act itong Kongreso? Hindi naman bago ang insertion. No? In fact, allow me to correct it. Hindi ibig sabihin na lahat ng insertion ay mali. Ang insertion actually, the word that amendment or errata. Ano po ba ito? Kapag may nakita kang pinondohang project pero nagawa na pala, no? Or project na ginagawa ng LGU or ginagawa ng pribadong sektor na nagbigay, kukunin mo to, madidesisyonan ng buong komitiba at buong kongreso, itililipat mo sa ibang project. Yung pagpapasukan, yun na ang nagiging insertion. Pero technically, it's actually an errata. Kasi yan nga ang trabaho ng kongreso. O sabihin natin, yung mga nagdodoble-doble o yung meron kang hanging bridge. Pero wala na, nagkaroon ng climate change, masyado nang malapad yung ilog, tulay na ang dapat ilagay. Ito yung mga errata. Mm-hmm. Pero so ang sinasabi po ninyo, yung insertions per se hindi masama, pero ito po yung naabuso? Yes, definitely. No? Yung magandang bagay na parte ng trabaho ng Kongreso para ayusin, yan yung check and balance na abuso. Mm-hmm. Parang merong, kasi talaga naman, example, merong mga programa, let's say computerization. Pero nakita naman natin na wala naman pala pa yung building. So ililipat mo yan. Let's say gagawin mo yung sweldo or construction of new school buildings. Mm-hmm. Mga ganitong bagay. Example ngayon, nakikita natin sa Department of Health. Okay. Merong pondo na 2.5 billion for health promotion. Importante ang health promotion pero hindi kailangan ng 2.5 billion yan. Kasi usually nasa 500 million lang yan to 1 billion. So yung 1.5 i-errata mo yan, i-insert mo sa panibagong programa. Okay. Alin ba yung mga ospital na kulang? Ang nangyari lang dito na abuso, tsaka hindi mo na kasi makita yung implementation sa baba.
Kaya nakakagulat din at nakakagalit din para sa amin yung mga ghost at extremely substandard projects. May gagawing magkakaroon po ba ng bagong direksyon yung ginagawang investigasyon ng Kamara sa flood control project sa bagong liderato ng Kamara? Well, dahil andyan na yung ICI, no? Yung Independent Committee on Infrastructure. Unang-una, para hindi magulo ang investigasyon, minamarapat namin lahat at nadesisyonan ito ng liderato ng Kamara na ihinto na muna yung investigasyon na yan. However, when it comes to exercising our oversight powers para malagyan ng safeguards, yung aspeto na yon ay ipagpapatuloy. Ang malaking bagay na maitutulong ng Kongreso ay mabigyan ng platform kung sino man yung mga mapangalanan, maybe wrongly accused or pwedeng politika yan, pwede namang totoo yan, mag-cooperate, the cooperation, the full cooperation of the institution, no, para bigyang daan ang investigasyon at itulungan, no, na maglantad at makasagot yung mga kasamahan namin sa Kongreso na madadawit, ayun ay malaking tulong, no, para talagang malinawan at makita saan at paano ito nangyari. Nabanggit niyo po ititigil na ng Kongreso yung inyong investigasyon. Paano po yung ibang pwede pang mabanggit dito? For example, ang sinasabi ngayon at nagbitiw na ang dating leader ng Kamara ay pwede na siyang mabanggit at maimbestigahan. Well, before he left office, when Speaker Martin Romualdez signified his intention to resign, marami ang nagtanong bakit, no? Kasi baka mamaya ma-misconstrued, no, as guilt. Sinabi naman ng karamihan hindi. But what the Speaker said is, gusto kong mabigyan ng bagong pagkakataon yung Kongreso na hindi madamay ang institusyon. At siya ay lalantad, haharap, sasagutin niya yung lahat ng katanungan. Okay. Ang nangyari rin kasi, na hindi na fully 100% function si Speaker Martin dahil nga kaliwat kanan din yung mga issues. So he will fully concentrate if in case mapangalanan siya dun sa mga investigasyon, and at the same time, hindi niya papabayaan yung kanyang distrito sa probinsya ng Leyte. Ano naman pang plano nyo kay Congressman Zaldico na pinababalik na ni House Majority Leader Sandro Marcos? Paano yung kanya pong trabaho? Actually, sa pagkakaintindi namin, medyo matagal na rin siyang kinukumbinsi ni Speaker Martin na makabalik nga. Initially, nalaman nga na merong health situation and we were thinking na baka mga 2 weeks. No? Unfortunately, meron siguro mga sirkumstansya at meron siya mga kinakausap, of course, yung pamilya niya, yung mga kasamahan niya. That's their decision. Pero nagdadasal kami na para maliwanagan yung lahat na ito is mabigyan, no, ng pagkakataon na magsalita siya, marinig siya, para kami mismo malaman rin namin at malagyan ng safeguards. We want to know saan ang naging problema. And we also want to, kasi ang hirap ngayon hindi namin alam saan dito yung sa Kongreso, sa House, saan naman dito yung sa Senado. Okay, abangan po namin yan. Maraming salamat po sa oras na binahagi nyo sa Balitang Hali. Maraming salamat. God bless po. House Deputy Speaker Congresswoman Janet Garin. Kabi-kabilang kilos protesta ang isinagawa ng ilang grupo bilang pagkondena sa anilay katiwalian sa gobyerno. Ang isang grupo naranasan pa ang pagbaha sa ilang lugar sa Quezon City kasunod ng pagbuhos ng ulan. May ulat on the spot si Oscar Oida. Oscar? Yes, Connie, kasalukuyan nagsasagawa ng kilos protesta dito sa may E. Rodriguez Avenue sa Quezon City ang mga miyembro ng transport group na Piston. Ito ay bilang pagkondena sa anilay korupsyon sa gobyerno. Pinili nilang lugar na ito at isa ito sa mga matinding binabaha at bumubuhos ang malakas na ulan. At kanina nga, kalagitnaan ng kanilang protesta ay bumuhos ang ulan, napasilong ang mga ralista at agad nagbaha gutter deep sa may kanto ng E. Rodriguez at Araneta Avenue. Dahilan para bagyang magkaroon ng pagbagal ng daloy ng trapiko sa lugar. Bukod dito sa E. Rodriguez ay may strike area din sa may Alabang, Pasig, sa Maynila at iba pang lugar. At mamayang alas 3 ng hapon ay mag-merge raw sila sa UST, sa Espanya at mag-marcha patungong Mendiola. Ang grupong Manibela naman nagdesisyong hanggang ngayon ng araw na lang imbis na hanggang bukas pa ang kanilang tigil pasada. Ito'y matapos ng kanilang pakipagbulong sa mga opisyal ng DOTR at LTFRB kahapon. Naging factor din nila ang pagbaba sa pwesto ni Congressman Martin Romualdez bilang House Speaker sa gitna ng mga issue ng questionable flood control project at umano'y budget insertions. Ayon sa kanilang chairman na si Mar Balbuena, tuloy ang kanilang pakikisa sa mga mangyayaring pagkilos sa September 21.
Connie? Maraming salamat, Oscar Oida. Nagmarcha pa Camp Aguinaldo ang isang grupo na nagpoprotesta kontra katiwalian at may paghikayat din sila kay AFP Chief Romeo Browner Jr. na suportahan sila sa kanilang adhikain. Balitang hatid ni James Agustin. Hating gabi nang sama-sama nagmarcha mga miyembro ng United People's Initiative sa Boni Serrano Avenue patungong EDSA sa Quezon City. Pumesto sila sa Gate 3 ng Camp Aguinaldo. Dala-dala nila ang watawat ng Pilipinas at mga tarpaulin na nagsasaad ng panawagan kontra korupsyon. Kabilang sa grupo ang ilang retired uniform personnel. Tayo ay nakikiisa sa mga damdamin, hindi lamang yung pagkadismaya, kundi yung matinding galit at puot ng ating mamamayan. Habang yung mga namamasada dyan nagtsatsaga sa pabarya-barya para may pangkain pang araw-araw sa pamilya. Ito yung mga congressman, mga anak nila, mga pamilya, kita nyo naman, ba? Nagtatampisaw sa karangyaan. Saan galing yung pera na yun? Galing din sa taong bayan. Target ng grupo na maiabot ang isang sulat ngayong araw kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. para hikayatin siya na suportahan ng kanilang adhikain. Idiniman namin sa kanya na protektahan niya yung mga mamamayan dito sa ginagawang protesta ngayon. Dapat matuldukan na itong kawalanghyan ng ating mga congressman, mga tao sa gobyerno. Sisikapin pa namin kunan ng reaksyon si General Browner. Nagsindi rin ng kandila at nag-alay ng panalangin ang mga reliyista. Bago magtungo sa Camp Aguinaldo, 3 araw nagsagawa ng kilos protesta ang grupo sa labas ng batasang pambansa. Iniimbitahan namin ang lahat ng Pilipinong nagmamahal sa bayan. Wala nang political color, di bali ng anong partido mo. Basta kung ayaw mo ng korupsyon, gusto mo ng kaayusan at pagbabago, magsama-sama tayo rito manalangin. Ang Quezon City Police District nag-deploy ng mga tauhan sa lugar habang isinasagawa ang kilos protesta. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bago ang pagdalo sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, sumalang si Public Works and Highway Secretary Vince Dizon sa budget hearing ng Kamara para sa revised budget ng DPWH para sa susunod na taon. Ang ilang kongresista umalma ng tanggalin ang budget para sa flood control projects ng kanilang distrito. Balitang hatid ni Joseph Moro. Mula sa orihinal na 881.3 billion pesos, 625.78 billion pesos na lamang ang budget na hinihingi ng Department of Public Works and Highways sa 2026. Tanggalan 252.53 billion pesos na halaga ng mga lokal na flood control projects na gobyerno ang nagpopondo. Ang tinira lamang ay ang 15 billion pesos na halagang sagot ng gobyerno sa mga foreign-assisted flood control project tulad ng Pasig Marikina Rehabilitation Project. May bahagi kasi ng pondo para dyan na inutang sa ibang bansa at obligadong tapusin bukod pa sa mahigpit na binabantayan ng mga nagpautang. Tapusin hanggang muna natin yan, ayusin po natin ang mga ginagawa nating ongoing na flood control all over the country. For 2026, zero muna tayo. Ito na ang pinakamababang budget ng DPWH na isinumite sa Kongreso simula noong taong 2020. Wala munang pondo para sa mga flood control projects hanggat hindi na sosolusyonan ang problema. Pero paano ang mga pagbaha na nangangailangan ng aktual na solusyon? Sabi ni Dizon, may mga flood control projects naman na napondohan noon pang 2024 at ngayong taon. Tanong ni Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice, paano ang pondo sa dredging sa kanilang lugar na isa sa mga nasagasaan? Unfair naman po yun. Yun po matagal naghihintay. Tapos ang maghihirap ngayon, yung mga kababayan nating babahain sa susunod na taon. Itutuloy yung palpak, pagkatapos hihinto yung matitino. Ayon kay Cagayan de Oro 2nd District Representative Rufus Rodriguez, natanggal din ang pondo para sa bypass road sa lugar nila. I am appealing to the Secretary. Can you restore this? I think it was looked at as multiple packages. We will find a way to restore this. Umaasa pa rin ang mga kongresista na uubra ang pagbabalik ng pondo kung hindi naman anila para sa flood control. So wala na makapagsingit, sir, na yun ang instructions sa amin. Yun lang kailangan natin bantayan. Kung may ibabalik man, kung saan man mapunta, kailangan ma-verify na yun talaga yung kailangan.
ang pagtatapyas ng pondo para sa mga flood control project alinsunod sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos na i-zero budget ang mga proyekto kontra baha sa 2026. Sa susunod na taon din, target mailabas ang flood control master plan para sa Metro Manila. Magkakaroon din ng master plan for the entire country. Yun po ang plano natin, Mr. Chairman. Marami po sa mga nakita natin ngayong mga proyektong may problema dito sa flood control specifically, mga proyekto po na wala man lang ni plano. Kahit anong detailed engineering design, kahit anong feasibility study, wala man lang po. At ang commitment po at ang gusto pong mangyari ng ating Pangulo ay hindi na po mauulit yan. Itinuro naman ng ilang kongresista ang umano'y small committee sa Bicameral Conference Committee kung saan umano nadagdag ang 289 billion pesos na budget ng DPWH sa 2025. Nang unang dumating daw ang 2025 National Expenditure Program ng DPWH, ito ay nasa 898 billion pesos lamang. Pero sa Kongreso ay bumaba pa ito ng 825 billion pesos. Nang dumaan daw ito sa BICAM ay tumaas ito bigla sa 1.13 trillion pesos. Ang malinaw dito, ang insertions o paglobo o pagsingit nangyari sa BICAM. Hindi sa small committee dito sa House of Rep. Bukas ba ang departamento na i-identify kung sino ang sponsor ng bawat amendment dyan? Pwede ba lahat ng pagbabago dyan i-identify at isa publiko? Okay ba kayo doon? Tingin ko po, magandang ideya po yan. Dapat. Isa publiko yan. Kasi masyado na maraming tinatamaan na hindi dapat tinatamaan. Tinanggap naman na ni Dizon ang courtesy resignation ni DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Si Cabral ang sinasabi ni Senador Panfilo Lacson na nag-uudyok umano kay Senador Tito Soto na maglagay ng budget insertion sa 2026 proposed budget. Ang sabi ni Lacson, itinanggi raw ito ni Cabral kay Secretary Dizon ng tanungin. Sabi ni Cabral, handa siyang sagutin ito sa pagdinig. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mainit na balita, iniutos ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. ngayon pong umaga ang pag-audit sa mga farm-to-market roads sa bansa. Kasunod ito ng pagpapaimbestiga ng Pangulo sa mga flood control projects ng gobyerno. Kahit man daw validated ng DA, ang mga farm-to-market road ay commission, na-bid out at ginawa ng DPWH. Ang audit ay magsisimula mula 2021 hanggang ngayong taon. Dapat din daw matapos ang audit ngayong 2025. Ayon sa mga ulat sa Department of Agriculture as of July 2025, 70,000 kilometers na mga target na 131,000 kilometers ng farm-to-market roads ang nakompleto na. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita sa Visayas at Mindanao, hatid ng GMA Regional TV. Nagkasunog sa isang residential area sa Cebu City. Sara, ilang residente yung naapektuhan? Rafi, halos 70 pamilya ang nasunugan sa Barangay Tejero. Kitas po sa mahigit 40 bahay. Gawa raw ang mga ito sa light materials kaya mabilis na kumalat ang apoy. Ayon sa DSWD sa Cebu City, lumikas muna sa jeep ng barangay ang mga apektadong residente. Wala namang nasaktan sa kanila. May ilang residente na binalikan ang natupok nila mga bahay para tingnan kung may pwede pang mapakinabangan. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng apoy. Thursday latest mga mare, may bagong karakter na magdadagdag ng excitement sa paglutas ng mga krimen sa GMA Prime series na Sanggang Dikit for Real. Nakikita ko na siya! Sabi pikit mata. Yan si Madam Alma na isang scammer psychic played by Beauty Gonzalez. Ang kanyang paandar para kumita ng pera, kaya niya raw kausapin at kumonekta sa mga nasa kabilang buhay na. Ang gimmick na yan magbabago dahil sa isang plot twist. Magiging for real kasi ang kanyang visions. Isa na rito ang pangitain na posibleng makatulong sa paghuli sa isang murder suspect.
Kwento ni Beauty, very fun ang kanyang pagganap sa karakter na ibang-iba raw sa dati niyang roles. Mapapanood ang Sanggang Dikit for Real, Monday to Friday, 8:50 p.m. sa GMA Prime. It's now in session. Rodrigo Roa Duterte. Mainit na balita, muling hiniling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court na payagan ang kanyang interim release o pansamantalang paglaya. Sa sulat sa ICC Pretrial Chamber 1, iginiit ng kampo ni Duterte na hindi siya dapat manatiling nakakulong habang inaalam kung fit o kaya niyang humarap sa hearing. Sabi pa ng defense team, hindi naman makakaapekto ang interim release sa proseso ng paglilitis. Ipinagpaliban ng ICC Pretrial Chamber 1 ang confirmation of the charges hearing ni Duterte dahil daw sa humihinang kalusugan at memorya ng dating Pangulo. Kasabay ng panibagong hiling sa interim release, sinabi rin ng defense team na nagsumiti sila ng panibagong ebidensya para sa kasong murder as a crime against humanity. Ayon sa defense team, 30 ebidensya ang ibinigay nila sa ICC prosecutor at sa kampo ng mga biktima noong September 5 at September 11. Iginiit ng kampo ng negosyanteng si Atong Ang na wala silang inauthorize para makipag-areglo sa kaanak ng mga nawawalang sabongero. Sinabi yan ng abogado ni Ang na si Attorney Gabby Villarreal matapos may maarestong mag-asawa sa Rizal. Tinangka raw suhula na mag-asawa ng 1.5 million pesos si Jaja Pilarta, kinakasama ni John Claude Inonog na isa sa mga nawala noong 2022. Ibinunyag ng PNP CIDG na kapatid at hipag pala ni Inonog ang mga inaresto. Ayon kay Pilarta, may pinapipirmahan din daw sa kanyang affidavit na nagsasaad na walang katotohanan ang mga nauna niyang akusasyon laban kina Atong Ang at iba pa. Itinanggihan ng ama ni John Claude Inonog. Nilinaw niya na ang ipinadalang pera ay hindi suhol, kundi sustento sa anak ni John Claude at Pilarta. Inaalam naman ng Department of Justice at ng National Bureau of Investigation kung sino-sino mga kaanak pa ang inaareglo. Gayon din ang nagbayad para patahimikin sila. Update naman po tayo sa lagay ng panahon. Ngayong patuloy na magpapaulan ang bagyong Mirasol sa Northern at Central Luzon kahit lumabas na po ito ng Philippine Area of Responsibility. Kausapin po natin si Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Magandang tanghali at welcome pong muli sa Balitang Hali. Magandang tanghali po, Ms. Connie, at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. Gaano pa po natin katagal mararamdaman yung effect ng bagyong Mirasol kahit nakalabas na nga ho ito sa PAR? Connie, sa ngayon ay dahil nga lumabas na kaninang alas 6 ng umaga ang bagyong si Mirasol, ay wala na pong nakataas na tropical cyclone wind signal sa anumang bahagi ng ating bansa. At yun nga, nagpalabas na rin tayo ng final tropical cyclone bulletin hinggil dito. Subalit, pinapayawan pa rin natin yung mga kababayan natin sa mga lalawigan dito nga sa kanlurang bahagi ng Northern and Central Luzon at maging sa western section ng Southern Luzon na maging alerto pa rin dahil may occasional na bugso ng hangin na inaasahan dahil naman po sa pinag-ibayo nitong habagat. Ngayon, kapag may ganitong pinaglalakas na habagat, ang inaasahan naman po natin yung mga karagatan dito sa mga kanlurang bahagi nga ng Luzon ay magiging katamtaman hanggang sa maalon. Kaya hanggat maaari, iba yung pag-ingat po sa mga kababayan nating papalaot, lalong-lalo yung mga mangingisda at yung mga may maliliit na sakyang pandagat. At saang direksyon naman po yung tinatahak ng bagyong Nando? Ano ho ang aasahan natin sa galaw nito? Sa ngayon, Connie, itong si Lando ay nandito pa rin sa may bandang Philippine Sea, malayo pa rin sa kalupaan ng ating bansa at wala pa rin direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Subalit inaasahan nga natin na sa susunod na 3 hanggang 5 araw ay patuloy itong kikilos ng pahilagang kanluran at posibleng tumbukin ang dulong hilagang Luzon sa darating na Martes. So ngayon pa lang, paunang abiso na sa mga kababayan natin sa Northern Luzon, itong si Nando, inaasahan po natin kikilos patungo dito sa dulong hilagang Luzon na pwede ring maging dahilan kung kaya't maapektuhin din ng ilang bahagi, generally the entire Northern Luzon area at maging ilang bahagi ng Central Luzon simula po sa linggo ng gabi onwards. Ganun po. Marami pong salamat sa inyong update sa amin. Yan po naman si Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez.
Bilang Choose Good Ambassador for Environment and Nutrition, pinangunahan ni Sparkle Star Shuvi Etrata ang Coastal Cleanup Drive sa Las Piñas, Parañaque Wetland Park. Katuwang din ni Shuvi sa aktibidad ang ilang empleyado ng GMA Network at ang pangkat Shuvi. Sari-saring basura ang nahakot sa tabing dagat, mga plastik, kahoy at iba pa. Sabi ng organizers, umabot sa 787 kilos ang timbang ng mga nakolektang basura. Chika ng Island Ate, sana ay mas marami pang mahikayat na sumali sa mga aktibidad para protektahan ang kalikasan. Speaking of Shuvi Etrata, guest siya sa podcast ni Kapuso Award-winning journalist Cara David na I Listen. Bukod kina Charlie Fleming at Anthony Constantino, kabilang din si Shuvi sa upcoming horror film na Huwag Kang Titingin. Collaboration niya ng GMA Pictures and Mentor Production. Horror is something na alam kong challenging for me. So, however, I took the chance and I faced the challenge myself. So, I'm just excited for the people to see the outcome, the result of the movie. Ito ang GMA Regional TV News. Arestado ang isang babaeng traffic enforcer sa Iloilo City dahil sa pangingikil umano. Inireklamo siya ng isang lalaking motorista na pumasok noon sa isang one-way na kalsada. Imbes na idaan sa tamang proseso, naningil daw ng 500 piso ang sospek para sa paunang bayad. Bukod dyan, pinagbayad pa raw ang biktima sa pamamagitan ng online transactions na umabot sa halos 30,000 piso sa loob ng 6 na buwan. Tinatakot daw ng sospek ang biktima na sasampahan siya ng reklamo kapag hindi niya kinumpleto ang bayad. Tumangging magbigay ng pahayag ang sospek. Ayon sa kapatid ng sospek, posibleng may nag-uutos lang sa kanyang kapatid. Patuloy ang investigasyon. Sa Noveleta, Cavite, arestado ang 2 lalaking pumasok sa isang bahay at nanutok ng baril. Nadatnan pa ng mga pulis ang mga sospek sa harap ng bahay na pinasok nila sa Barangay San Rafael. Batay sa investigasyon, nakatira sa pinasok na bahay ang isang mag-live-in partner. Ang babaeng tinutukan ng baril, dati palang kinakasama ng isa sa mga sospek. Ayon sa mga pulis, pinasok nila ang bahay ng mga biktima para singilin ang mahigit 200,000 pisong utang umano ng babae. Itinanggi ng babae ang alegasyon at sinabing desidido silang magsampa ng reklamo. Bukod sa hindi lisensyadong baril, na-recover din sa 2 sospek ang 5 pakete ng shabu. Aminadong gumamit sila ng iligal na droga bago gawin ang krimen. Naharap sa mga reklamong paglabag sa illegal possession of firearms and ammunition at Comprehensive Dangerous Drugs Act ang mga sospek. Iniimbestigahan ng NAPOLCOM ang video ng mga pulis sa isang inireklamong operasyon sa Maynila. May ulat on the spot si June Veneracion. June? Connie, isang video ang natanggap ng National Police Commission o NAPOLCOM na nagpapakita ng mga nakasibilyan na pulis mula sa Drug Enforcement Unit ng Manila Police District na may bitbit na mga bag habang ine-eskorta ng isang arestadong suspect. Base sa video, nangyari ang anti-illegal drug operation noong June 20 sa Tondo, Maynila. Iniimbestigahan ito ng NAPOLCOM para malaman kung merong irregularidad sa operasyon, lalo na ngayong ang mga pulis sa video ay sinarong sangkot sa inirereklamong operasyon noong September 9. Isa sa mga naaresto noong September 9 ay ang delivery rider na si Nicole Owen Solieza. Napalaya siya ng piskalya matapos ipag-utos ang further investigation sa kaso. Ipinakita kay Solieza ang video ng June 20 operation at nakilala niya agad ang mga pulis. Sila rin daw yung mga pulis na nasa likod ng iligal na pag-aresto, pananakit at extortion sa kanya at isa pang kapwa delivery rider. Isa sa mga positibo niyang kinilala sa video ang hepe ng unit na merong ranggong major. Sa September 9 na operasyon, pinalabas daw ng mga pulis na sangkot sila sa droga at sinaniman ng ebidensya at kinuhanan ng pera. Nagpunta ngayong araw sa NAPOLCOM sa Solieza para magsampa ng reklamo laban sa 11 pulis na nasa likod umano ng operasyon. Kung totoo talaga ito at may pattern ang grupo ng mga pulis, hindi raw ito palalampasin ng NAPOLCOM para malinis ang hanay ng PNP. Sabi naman ng Manila Police District, may sarili na silang investigasyon sa June 20 operation at kung meron gusto magreklamo ay bukas daw ang kanilang opisina. Balik Sir Connie. Maraming salamat, June Veneracion.
Update tayo sa nagpapatuloy na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa flood control projects. May ulat on the spot si Mav Gonzalez. Mav? Rafi, posibleng aabot daw sa bilyon-bilyon o hanggang trilyong piso pa ang nawalang pondo sa ating gobyerno mula sa Ghost Flood Control Projects. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, hinahabol na raw ito ngayon ng gobyerno. Ayon kay Dizon, sa loob lamang ng 2 linggo, nasa 100 ghost o very substandard projects na ang inireport sa kanila. Merong nasa La Union, Oriental Mindoro, Nueva Vizcaya, Eastern Samar at Mindanao, bukod pa sa Bulacan na una nang nai-report. Ininspeksyon na rin ng DPWH ang mga ito at nakikipagtulungan sila sa ICI para sa case build-up. Sa ngayon, nakapagsampa na raw ng reklamo ang DPWH sa 26 na individual, kasama ang DPWH officials at ilang contractors gaya ng mga diskaya na may-ari ng St. Timothy's, kasama rin sa mga nakasuhan ng Wawaw Builders. Sabi ni Senador Kiko Pangilinan, patunay ito na may ghost o substandard projects ang mga diskaya, kahit na sinabi nila sa kanilang testimonya na wala silang ghost projects. Na cite in contempt na si Pacifico Curly Diskaya dahil sa pagsisinungaling kung bakit absent ang misis niyang si Sara sa pagdinig ngayon. Nang basahin kasi ni Committee Chairman Senador Ping Lacson ng excuse letter, ang idinahilan ni Sara Diskaya ay may nakaschedule siyang meeting sa mga empleyado nila. Pero ang unang sabi ni Curly ay meron siyang heart condition. Dahil dito, uminit ang ulo ng mga senador. Sinite in contempt si Mr. Diskaya habang inisuhan naman ng show cause order ang misis niya. Kinumpirma Government Procurement Policy Board na may poor o unsatisfactory performance ang ilan sa top 15 contractors ng flood control projects base sa Contractors Performance Evaluation System. Kasama na riyan ang SunWest, EGB, Samidan, LRTC Builders, pero hindi sila nabablacklist. Aminado si Dizon na may mahinang monitoring talaga sa mga kontratista. Hindi lang daw sa Bulacan ang mga proyektong nakitaan nila ng ganito. Kinasigo naman ni Senador Erwin Tulfo ang PICAB dahil hindi nila na-blacklist ang mga kontraktor kahit na lumalabas sa evaluation na may poor performance sila. Katwiran ng PICAB, wala kasi silang natanggap na report ng poor performance. Uminit ang ulo ni Senador Risa Ontiveros nang tanungin naman ang contractor na si Curly Diskaya kung nagbabayad sila sa mga opisyal ng DPWH Quezon City para sa mga nakuha nilang flood control project. Kung ni Diskaya, cash lagi ang ibinibigay nila. Pero tumanggi siyang sabihin kung magkano ang halaga kung 10 to 25% ang SOP. Napipilitan lang daw sila na ibigay ito para hindi magkaproblema. Itinanggi naman ni Diskaya na iba-ibang kumpanya nila ang nagbibid sa Quezon City. Cited in contempt din ng komite si dating Bulacan 1st District Engineering Office Engineer Henry Alcantara dahil sa pagsisinungaling sa kanyang koneksyon sa Ghost Flood Control Project sa Bulacan. Ayon kay Alcantara, Project Engineer at Implementing Section Chief ang nakakaalam at unang pumirma sa proyekto. Pero taliwas ito sa salaysay ni dating DPWH Bulacan Engineer Bryce Fernandez na magkakasabwat daw sila sa modus nila Alcantara, Engineer JP Mendoza at Paul Duya. Hati-hati raw sila pag kumita sa flood control project. Naisip daw nilang gumawa ng ghost projects pero hindi daw niya alam kung sino ang proponent o yung mambabatas na nagpasok ng proyekto sa budget. Gingit ni Alcantara, wala siyang alam sa budget insertion. Nagsusumite lang daw kasi sila ng wish list sa regional office ng DPWH. Pero hindi ito umubra sa mga senador kaya kinontempt siya. Sinupina naman ng komite sina Mendoza at J.M. Ramos na ispita pero hindi sumipot sa pagdinig. Ipinakita rin ni Senador Ping Lacson ang litrato ng tambayan ng Bulacan District Engineers. Nag-celebrate ng kanyang 23rd birthday si Kapuso second big winner at Nation's Son na si Will Ashley. Ipinost ni Will ang kanyang birthday pictorial sa IG. Binati si Will ng kanyang followers pati na ng kanyang celebrity friends. Kabilang dyan si Bianca de Vera na other half ng Will Ka. Ipinost niya sa IG story niya ang throwback picture nila ni Will na kilig ang hatid sa shippers. Matatandaan na before PBB Celebrity Collab Edition, nagkasama na sina Will at Bianca sa Unbreak My Heart na collaboration project ng GMA, ABS-CBN at View Philippines. Sa ngayon, magkasama sina Will at Bianca at Dustin Yu sa upcoming film na Love You So Bad. At ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Sison. Rafi Tima po. Kasama nyo rin po ako, Aubrey Carangel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.